Okay, ngayon naman, enclosure. Enclosure yung ating tuturo. Absent, boss. Ha? Ano? Absent. Accept? At Oh, mo wala pasok? hindi. Ba't wala ka? Doon ka sa ano? Saan ka ba nakapasok? Hindi ako pumasok sa bago, yung una. Hindi doon sa huli. Doon kaya yata pumasok sa huli. Doon sa una natin. Hindi kasi pwedeng iulitin eh. Pasok ka na lang doon. Share screen na ako. Ito na. Accept ko lang to. Okay na? Pasok na? Okay. Oo, dito. Sige, sige, sige. Rinig na, rinig na. Oh. Okay, kung rinig nyo na ako, dito tayo sa enclosure. Medyo komplikado ang enclosure natin. Okay, gawin ko lang to. I-copy ko lang muna itong enclosure na to. Baka maano ko eh. Tapos dito tayo sa Aligomets Incorporated. Yan. Ganun lang, rename lang ulit natin. Tapos 2022. Buti nakita ko yung digital thermometer. Meron pa lang na bagong link doon. Gawin natin tong 2. Space dash. Dapat pagpalagay natin, ang kakalibrate natin, oven. Oh, makinig kayo dito sa enclosure ha. Yung thermometer, madali lang yun. Ito yung enclosure na to, medyo mahirap to ha. Kailangan ulit ng talino dito. Ganun lang ulit, dilaw. Babaguhin. Input data, blue. May drop down list, kagaya nito. Green, hindi babaguhin. Red, remarks. O, kagaya nito, may remarks na ako dito. May red, remarks yan. Lahat ng red, remarks yan. Yung gray, ibig sabihin pag wala sa drop down list, ba't nakaano to? Ibig sabihin pag wala sa drop down list, itatype natin dito. Kaya, gaya nito is cold storage. Ilagay natin dito, meron na siyang cold storage na choices. Kung anong ilagay natin dito, masasama siya sa choices. Pero dapat blue to eh, kasi naka-drop down list. Mali ako. Pagawin natin. Dapat ito ay blue. O pag blue, may drop down list. Ilak ulit natin. Ayan, nakalak na. Sample, cold storage tank. Ay cold storage room. Wala. Ang gusto nila, cold storage room. Ay wala sa choices yung cold storage room. Ilagay natin ang cold storage room. Yan. Okay. Oh. Una, una lang ulit, certificate number, yun pa rin, 5 digit. Tapos L for Luzon, B for Visayas. Company, type nyo, hindi capital letter. Ayan. Address, hindi. Date issued. Nakalagay. Ang susubukan natin ulit ay, sample natin ay, lagyan na natin para totoo. Pagpalagay natin ang date issued ay, ano ba kinalibrate natin ngayon? Kung kinalibrate natin ngayon, walang date received to ha. Walang date receive. Delete lang natin to. Walang date receive. Kasi sa onsite yan kinakalibrate. Enclosure. Alam nga namang dalhin dito yung cold storage. Malaki yun. Cold storage. Date calibrated. Magpalagay natin ngayon. 14 September. Inuulit ko lang kasi
sa video kasi kailangan kompleto. Pag pinutol ko kasi to, halimbawa pinanood nyo yung enclosure, hindi nasasama yung specs niya. Inuulit ko lang kasi para buo yung video natin. O tapos 14, date due. Ganun pa rin, hindi 14, September. O calibration due ay 2024. Dapat 2022 ito. 23. Pero kung gusto nyo i-link, yung tinuro ko sa'yo, pwedeng equals nyo, i-link nyo, pwede. Bahala na kayo kung anong diskarte nyo. Ang date issued nyo ay 3 days after ng on-site na nakauwi na kayo sa office dito. Start ng 3 days. O 14, 17, 18, 19. Dapat 19. Nagawa na yung report. May perma na dapat yung report. Unit, madalas tayo dito ay degree Celsius. Hindi tayo nagbihira lang mag-Fahrenheit. At saka degree Celsius lang option ko dito. Wala nang iba. Eh, ang ano natin, degree Celsius eh. Specs. Cold storage. Example natin dito ay pipili natin kung anong pangalan ng kliyente. Tsaka itong enclosure pala to, naka-general to. Tingnan nyo dito yung option. Pwede siya sa water bath. Pwede siya sa freezer. Pwede sa walk-in freezer. Pwede sa oven. Multiple to ha. Same lang naman ang reporting niyan eh. Kaya pinagsama ko na. Water bath, oven, freezer, chiller, incubator. Ang hindi lang nakasama dito ay ang furnace at autoclave. Ha? Iba kasi yun eh. Iba kasi yun sa procedure nito eh. O tapos, max temperature. Ano yung max temperature? Tingnan nyo doon. May max temperature yung oven, yung binder, nakalagay. Pero kung range ang nakalagay nila, pwede rin. May choices. Nakalagay dito. Blue kasi ito eh. Pag blue, may choices. Pwedeng range. Pwedeng max. O kung max temperature, ano yung max temperature nyo? Kung max temperature, saan nyo itatype? Eh di dito sa pinakauna. Ayan. Minimum, ang itatype mo daw dito, minimum or capacity. Ibig sabihin, pag minimum, range ang pinili mo dito. Ano ba, range? Ang pinili mo dito ay 0 to 70. Kaya lalabas yan sa report. Unhide natin yung report. 0 ang range niyan, 0 to 70. 0 to 70 yan. Ngayon, kung max temperature yan, ilalagay mo lang dito, ano ba, 300. O, burahin mo na to, hindi mo na kailangan yan eh. Ang lalabas dyan sa report natin ay maximum temperature, 300 degrees Celsius. Hindi na siya range. Ngayon, resolution. Bakit may resolution, may graduation? Minsan may graduation nito, minsan may resolution. Manufacturer, yan, lagay natin. Model, serial, identification. Pag manufacturer, halimbawa itong Memert, sa actual, ito ay lahat letter, small letter. Ngayon, parang pangalan natin, capital ang nasa unahan. Ngayon, pag model, kung ano yung nakalagay sa unit, yun ang ilalagay natin. Serial, kung anong nakalagay sa unit, yung lalagay natin. Pero pag tinype na natin dito, tas lahat number, may apostrophe sa taas. Kasi pag ano, nag-iiba number niyan, pag palagay mo una 0, hindi niya makakopy yung 0 sa link. Ngayon, identification, kung anong identification ng gamit, kung ano yung nakasulat, capital ba o small letter, yun ang ilalagay natin. Calibrated, kinalibrate mo ba na with or without load? Pipiliin mo yan, basta may blue, pipili ka dyan. Without load or with load, piliin mo. Ano ang laman? Kung may load ka, laging may laman yan. Anong laman mo? O chemicals, beaker, glassware, sample. Kung anong klaseng sample, ilalagay mo. Kung without load, wala dapat wala to. Sa bagay, pag with load naman yan, ano with load, dapat may laman yan dito. Ano yung load niya? Lalabas yan sa report natin, sa remarks,
QT was calibrated with load. Naka-parenthesis siya, chemicals. Ano yung load? Naka-parenthesis siya kung anong nakalagay. Ngayon, kung without load, pinili natin without load. Anong nakalalabas doon? Ang lalabas doon, wala. Without load. Na. Dimension. Ano yung dimension niya? Length. Length. Per mm dapat. Sa datasheet nakalagay yan. Mm. Width. Height. Mayroon naman nakalagay yan sa datasheet kung ano. Ita-type nyo lang dyan. Tapos makukompute niya yung volume. Bakit kailangan na sa pagkakalibrate natin, kailangan may ano, may sukat. Kasi malalaman dyan kung ilang thermocouple ang ilalagay mo. Ngayon, wala pa tayong table nung gano'n na kailangan nating malaman kung ilang thermocouple ang ilalagay natin. Kung malaking-malaki na, marami, dadami. Habang lumalaki, nung kinakalibrate natin, dadami rin yung thermocouple dapat. O tapos, if blank, if not applicable. O, halimbawa hindi to applicable kasi merong kinakalibrate tayong oven, wala niyan. Walang thermostat, walang temperature, walang indicator na bukod. Ano lang siya? Built-in. Pag built-in, ito lang ang may record. Iyan lang ang may lagay. Hanggang dito ka lang. Pero pag wala. Hindi ka na magta-type dito. Ayan. Hanggang dito lang tayo. Hindi na tayo lalampas dyan sa pula. Hanggang dito lang tayo. Pag built-in ha, kasi meron kasing oven. Hindi ako makapag ano. Nalagyan natin dito. Ayan. Members oven. Wala siyang indicator na bukod. Nandyan lang. Yan, mangyayari. Ito lang may specs niya hanggang dito. Kaya ang report niyan, kapag built-in ha, sa built-in lang to ha. Hindi kasama ang may controller dito kasi yung controller niya nakalagay na doon, naka-built-in na. Walang specs yung controller, hindi nakabukod yung thermostat, hindi nakabukod yung temperature, hindi bukod ang ano niya, hindi bukod na unit. Kasi pag oven kasi minsan meron siya, halimbawa nasira yung oven, pinalitan nila ng controller, pinalitan nila ng indicator. Eh di iba na yung may specs ng panibago yon. Ngayon ito kasi yung built-in specs nito ito lang. Memert lang. Tapos walang thermostat, walang temperature gauge. Anong gagawin natin dito? I-hide natin to. I-hide natin. Pag hinide natin yan, yan ang lalabas. Kasi yun nga lang talaga yung specs natin eh. Yan lang. Yan lang yung lalabas. O tapos, o ayan, yung utility location niya. Ayan, yan pa rin yung date calibrated niya. Same pa rin dun sa nauna. Same pa rin. Ayun pa rin ang input. Ayan pa rin. Tapos, standard natin. Mamaya ko na isasampulan yung merong specs. Nakababa na tayo, nakalampas na tayo. On-site, madalas naman yan on-site. Bibihira lang in-house. Depende na lang kung ipadala sa atin. O tapos anong area? Micro room. O tapos dito sa baba ha, naiiba to. Yung calibration procedure dun sa thermometer hindi nababago kasi pan thermometer lang. Dito sa enclosure, nababago ang calibration procedure. Pipiliin mo, ano ba yung sample natin? Oven ba? Ay di oven piliin natin. Oven. Tapos reaching time, nasa datasheet yan. Ilan ba? Naka-option na dyan. 2 hours. 45 minutes. Ngayon, kung wala, pwede natin i-type dito. 45 minutes.
Stabilization time, ilan? 15 minutes. Wala akong 15 minutes. Wala. Pwede nating lagay dito, 15 minutes kung wala. Stabilization time mo. Halimbawa, 15 minutes. I-type mo. 15 minutes. Nasa choices na siya na 15 minutes. So, ayan na. Reaching time, 45 minutes. Ibig sabihin yan, 45 minutes mong naabot yung iyong test point, yung set point mo. Yung stabilization time, pagkatapos mong maabot, may stabilization ka pa na 15 minutes na nag-stable siya. Ibig sabihin, nag-stable siya ng 15 minutes bago mo maabot yung temperature setting mo. O, tapos sino nag-calibrate? Halimbawa dito si Joel, calibration analyst. Huwag palagay natin, gawin natin senior. O, senior calibration analyst. Linwell ang nag-approve. O, tapos yung remarks. Yung remarks natin dito, pang number 2. Ayan siya, pang number 2. No adjustment were performed. Pag wala, maganda. No adjustment were performed. Kapag nag-adjust, bihira lang naman itong mangyari. Adjustment were performed. Kapag malayo, UUT exhibited large deviation. Kapag UUT temperature indicator was found defective at the time of test, kapag sira ang indicator, ito. Kapag UUT temperature controller was found defective, sira. Ano ba, thermostat, nasira. O, edi click natin. UUT's temperature controller and indicator were performed defective at the time of test. Ibig sabihin, pareho. Yung controller at indicator, parehong sira. Edi ito. At ito, suggestion nyo. Kung wala sa pamilian ang inyong remarks, type nyo dito. Okay. Ayan ang standard natin. Yan lang ang standard natin. Wala na tayong ibang standard. Yan lang. Digital thermometer with type K sensor. Maraming sensor yung digital thermometer dito. Kaya ang pinakalibrate ko dito ay digital thermometer para hindi na maraming specs ang ilagay sa ating traceability. Ngayon, sa data input na tayo. Data input. Setting. May note ako dyan. Select test point when the controller is defective. Kung sira ang controller mo, ang piliin mo test point. Bakit? Ba't test point pipiliin natin? Kasi, hindi mo siya masiset eh. Hindi na siya setting. Kaya test point na lang. Pwede yan. Isa pa, choices. Marami yan ha. Select setting when the controller is working. Kung working naman, setting na yung ilagay mo. Kasi, working eh. Masiset mo eh. Kaya, kasi nababago yan dito eh. Labas natin yung ano. Ayan, nababago yan dito. O, test point. Nasira yung ano mo, indicate, sira yung controller mo. E di test point ka lang dito. Bakit? Hindi mo nasiset eh. Ngayon, ayos naman yung controller mo, edi setting ka. Kasi kaya mong iset. Kaya lalabas sa certificate mo, setting. Ayan, setting. O, wala tong meron siyang meron siyang degree Celsius. Under siya ng degree Celsius. Indicate temperature. Ngayon, kung sira ang ano mo, kung okay naman 'yan, pero thermostat. Tapos ang thermostat hindi siya degree Celsius. Pag hindi degree Celsius ang thermostat mo, di mga guhit-guhit lang 'yan, graduation. Kumbaga, minimum maximum lang 'yan, 1 2 3 4 5 6 7, kagaya sa mga rep, ganon. Kung walang unit 'yan, pwede mo siyang piliin na without unit. Pero madalas yan with unit ha. Kung sakali lang ang controller nyo walang unit, without unit nyo, ang lalabas dyan sa certificate natin ay unit under test, setting, yung setting natin,
Walang degree Celsius. Ang may degree Celsius lang, yung indicator natin. Kung nai-imagine nyo, itong indicator natin na to ay external. O kumbaga may thermometer lang siyang nilagay. Lumalayo ah. Ano tayo? Wait lang ah. Okay. Sa data pala tayo, input data. O, input data. Tapos, halimbawa, dito sa setting natin, 1, 2, 3, yung sinabi ko sa inyo na ano, setting lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pagpalagay mo, nasa minimum, maximum lang siya. Naka 5 lang ang setting niya. Ang lalabas sa report natin, 5. Pwede na itong walang nakatapat siya sa guhit na pang 5. Tapos, yung indicator niyan dito. Wala naman tong ano, walang ano, walang, walang degree Celsius dito ha, kasi setting lang yan. Tapos yung indicator natin ang may degree Celsius. Tapos, isa pang setting dito, temperature requirements. Ito, si Joey lang na ganun ito kasi madalas nilang nagagawa to. Temperature requirements. Madalas to sa mga sira. Walang controller, walang indicator. Ang gagawin natin dito, kukunin lang natin yung value nung temperature nung nasa loob. Kumbaga, kukunin lang natin yung temperature. Kumbaga, hahanapin natin kung pasok pa ba sa requirements nila. Halimbawa, ang requirements nila ay 0 to 8. 0 to 8. Ano ba? 0 to 8. 0 to 8 degrees Celsius yan. Yung report niyan, lalabas dito, 0 to 8. Tapos, pwede nating lagyan ng naka-without unit kasi ito eh. With unit. Kasi yung without unit, pang thermostat yun, ha? Na pag walang value. Walang degree Celsius yung thermostat. Ayan. Unit under test temperature requirement 0 to 8. Yan, pwede natin gawin yan. 0 to 8 degrees Celsius. Pwedeng mawala to. Pero meron akong bukod dito ha. May bukod ako ng option na pang gano'n, na pang refrigerator. Kasi ito hindi kasi ito pang refrigerator. May bukod pa ako doon. Iba pa. Example na lang natin dito ay yung setting. Kasi tama naman siya. Ang example natin ay oven dito. Hindi 100 na lang natin kasi oven siya. Tapos, yung UUT reading natin, ito yung reading ng ating UUT. Ha, bago tayo nag-data. Hindi pagpalagay natin, dapat 100 din yan. Dapat 100 din yan. Kasi hindi naman natin maano kung hindi yan 100, hindi tayo mag-start ng reading. Pagpalagay mo 99.9, pwede rin. Pero dapat nasa 100 yan. Hindi pwedeng 95 lang, nag-reading ka na. O, yung TCS, ano yun? Yung thermocouple sa sensor na nakakabit. Kung wala yan, i-zero nyo lang yan. Kung wala. Kung meron naman, i-type nyo. O pagpalagay natin 99.5. O tapos 99.5 lahat. O pagpalagay na lang natin na ganyan. Tinatamad ako mag-type eh. O. Tapos yung TCR, yung reference natin, yan yung nasa gitnang thermocouple. Pagpalagay mong 99.9 yan kasi reference natin yan eh. O tapos yung TC1, nakalagay naman yan sa datasheet. Kung ano, pagpalagay natin pare-pareho lahat. Hanggang TC4. O yan. Input natin dyan. Type lang natin kung ano yung nakalagay sa datasheet natin. Madali naman niyang intindihin. O tapos, may note dito. Ilang sensor ba yung ginamit mo? Ilang sensor? 5. Pinaka-minimum nito 5. Kasi 6 na ang sensor natin. Ba't lang magiging 5? Kapag walang sensor, hindi mo nakita yung sensor, magiging 5. Pero kung may sensor yan, laging 6 yan. Pagpalagay natin 6. Kasi may sensor tayo. Lagi hindi dapat
Hindi dapat ito malampasan, ha? Kasi kasama yan sa computation ng uncertainty. O, lalabas dyan, yan, 99.99, ano yung reading? O, yung sensor. May sensor, ha? Tandaan nyo to, ha? May blue dito, ha? May blue. Ibig sabihin, may blue. Mayroon tayong pipiliin dyan. Dilaw, itatype natin. O, ano naman to? Ito yung katulad ng weighing scale. Halimbawa, TC11. Sa TCS daw, anong ginamit mong TC? 1. Type ka ng 1 kasi ang nakalagay sa remarks, enter 1 daw. Kung aling thermocouple ang ginamit nyo. Pero anong set point ba? E di 100 ginamit natin. Hahanapin natin kasi yung thermocouple natin kinalibrate sa -20, kinalibrate sa 0, kinalibrate sa 50, kinalibrate sa 100. O, edi dito kasi 100 set point natin dito. O, ang pagpalagay natin, yung TCS natin ay 11, edi yun ang lalagyan natin 1. O yung TCR natin, anong ginamit natin? Pagpalagay natin ng 12. Pero mas maganda, sunod-sunod yan ang gawin natin. Gawin na natin T11 yung TCS. Gawin na natin T12 yung TCR. Ngayon, kung walang sensor, edi gawin natin TC11 itong TCR. Ano? Para sunod-sunod. Tapos lahat ng ikakalibrate mo, ganun na, sunod-sunod na. Para parehuin mo na, para hindi ka na magbabago ng 111. Kung sakali lang ha, na dalawa lang gagawin nyo. Kaya, pero kasi pag marami, sabay-sabay yan. Bahala na kayong dumiskarte doon. Tumatawag sa akin. Sino ba to? Number lang. Hello? Sino sila? Hello? Huwag na. Concrete. Nasa meeting ako. Okay. Lukuhan. O yan, sige. PC1. Anong ginamit natin? O, mas maganda sunod-sunod niya. Na-imagine nyo na ha yung ibig kong sabihin na mas maganda mag-type ng sunod-sunod. O yan, o. May pattern ka na. Ilan ba? O, 10 minutes na lang daw. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, 6 lang tayo. Purahin lang natin to. O, anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin niya, na-apply yung correction niya. O, ayan o. Ayun, sa taas pala. O, ayan. Yung correction niya na-apply. Yung TCS ito, halimbawa, negative. Trace natin ha, kung totoo ha. Yung correction daw ay negative 0.4 sa TCS. Tingnan nga natin sa 100 degrees Celsius. Ito, o yun nga, tama nga, legit. Negative 0.41 nga. O, tingnan natin yung TCR. Ano ba yung nakalagay sa TCR? Negative 0.360. Tingnan nga natin sa TCR sa 100 degrees Celsius. 1. Ito nga, negative 0.36. Legit, walang lokohan dito. O, tapos sunod. O, pagpalagay natin ay sa correction, tapos na tayo. Sa uncertainty naman, o, negative 0.370. Negative 0.37. Tingnan nga natin yung TCS. Sa 100 degrees Celsius o negative 0.37. O kaya pag hindi kayo nag-link, pag hindi kayo nag-1 dito, hindi ma-apply ang koreksyon. Dapat i-apply nyo ang koreksyon ng ating thermocouple. Okay na, tapos na tayo sa standard. Tapos na rin tayo sa input data. Madali lang naman, di ba? Madali lang. O ngayon, ito. Ngayon, tingnan natin to. Paano kung sakaling, ay kasi, yung built-in, tandaan nyo to ha, yung built-in, walang indicator, walang controller na bukod. One page lang yon. Ayan, kaya sa one page yan. Kaya hinide ko yung, ayan, kaya sa one page. Oh, kaya sa one page ha. Oh, kaya madalas pag isang set point lang, tapos built-in, one page lang tayo. One page lang tayo ha. Pero kung sakaling
may note ako dito. Kung sakali namang may controller, nakabukod. Ito. May note ako. Drag the specs here if the UT has a controller or indicator. Kapag daw may controller or indicator, alin man sa dalawa, i-drag natin to. Kasi automatic yan. I-drag natin dito. Dali natin dito. Saan natin i-guide? Dito, yung tuldok dito, sa temperature, itapat natin to. Itapat natin yung tuldok natin. O yan, tapat na. O, maganda na. Pag may controller lang yan ha. Pag bukod ang controller, kasi may open, may controller, bukod. Kaya pag kinontrol P natin yan, ayan, maganda tingnan. Control P. Ngayon, kung indicator naman, hilahin din natin tong indicator. Basta typean nyo lang doon sa input data ha, yung indicator ha. Tapat din natin doon. Ay, lampas. Sino yun? Wala, nawala na tayo. Ang layo naman nun. Naligaw na ako doon. Yan. O, yan. Yung indicator natin. Itatapat natin yung tuldok dito. Sa temperature. Tandaan nyo to ha. Papangit yan kapag hindi magkatapat. Yan. Kaya pag kinontrol P natin yan, maganda pa rin siyang tingnan. Ano? O, ayan o. O, ngayon. Ang tanong dito, kung parehong meron, anong gagawin natin? Kailangan natin i-activate ang page 1 at page 2. Hindi na pang first page yan kasi hindi na yan magkakasya. I-activate na natin i-unhide natin ang page 1. I-unhide natin ang page 2. Ito na siya. Sa page 1, ganyan. Sa page 2, ganito. Pero, naka-hide pala. Diba, naka-page 2 yan. I-hide natin dito. I-unhide natin dito. Hindi, sa format pala natin, naka-hide, nakalabas to. Nabago ko na kasi to eh. Bira. Nangyari dito. Naka-hide kasi to eh. Ba't ganon? Wait lang, wait lang. Unhide. Ay, mali. Ba't ganon? Naligaw na. Naligaw na ako ah. I-unhide natin yung nandito. Yung format kasi na to, naayos ko na, na-fix ko na yung 2022 eh. 615. Yo, ang bira ka. O yan, nakalabas yan kapag sa page 1 and page 2. O ngayon, pag wala, pag isa lang ang meron, indicator lang o controller, pwede pang isingit dito. Pero kung pareho nang meron, hindi na kaya. Kaya nakaseparate na yan. O, nakaganyan na yan. Ganyan na ang format niya. Cold storage, thermostat. Open na lang pala sample natin. Open pa lang sample natin. Ayan na. Open. Thermostat, nakahiwalay. Temperature gauge. O, tapos yung report niya, nandito, nakaseparate. Ayan. O, ngayon kasi itong format natin, nakaset to sa ilang test point. 5 yata to. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, kung isa lang ang test point natin, i-hide natin. Ayan. Kung isa lang ang test point natin i-hide natin. Ayan. Naka-hide. Ngayon,
Kung dalawa test point natin, edi i-hide natin yung matitira yung dalawa. O, yan na. Kakaintindihan ba tayo dyan, ha? Okay na yan. Ngayon naman. Yan. Basta kung halimbawa, sikip, mag page 1, page 2 na kayo. Kung kaya naman sa page 1, mas maganda page 1 kasi isa lang ipiprint mo, isa lang isi-xerox mo, isa lang iscan mo. Mas madali yon. Basta, sa certificate na isang page lang, wala siyang either indicator or controller lang ang pwedeng madagdag sa kanya. Ayon dito, ito, keep if not applicable. Kapag walang thermostat, wag na natin lagyan to. Pero kung meron, thermostat, o ilagay natin thermostat. Kung temperature indicating control, kasi minsan yung temperature indicating controller, pinalitan nila, binilti nila kasi nasira, o pinalitan nila ng Omron, pagpalagay mo, yung temperature indicating controller na yan. Silagay mong range, 25 to 300, resolution 25, o manufacturer, Omron, o ECN, ECN5, o yun ang ilagay natin. Kung iyon ang nakalagay dito sa temperature indicator controller. Tapos, with unit yun, siyempre, may degree Celsius yun eh. Ngayon, kung thermostat, kadalasan ito, 25 to 300 sa oven. 25 resolution, walang brand yun. Pag thermostat, walang brand. Tapos, siyempre, dahil nasira yung built-in nyo, meron na kayong ibang indicator. Anong indicator nyo doon na nilalagay sa oven? Wala na silang dati. Eh di, maglalagay na sila doon ng temperature gauge. Minsan, digital thermometer. Yung thermometer nila, bumili sila ng thermometer, yun na, siningit nila yung sensor. Yun na yung indicator nila. Kaya, digital thermometer. Minsan naman, LIG. Minsan, naglalagay na lang sila ng LIG doon sa loob. O kaya, minsan naman, nakapix yung LIG doon. Yung mga lumang model, nakapix na yung LIG. O tapos, anong range ng LIG? Anong graduation? Anong brand? Anong model? Ilagay nyo.